Tandaan nyo, kapulisan at sundalo. 40 years akong naging nasa AFP. More or less 40 years, 39 plus. Ano, mga kababayan, hindi ko na naramdaman, hindi ko naramdaman ang sagana sa military ng mga ibang nakaraang presidente. Totoo lang yan. At ang masaklat pa, mabuti lang isinamang pensionado doon sa increase. Oo, hindi mo 100% increase. Nagulat ako. Sa more or less 40 years ko, hindi ko naramdaman ng increase. Minsan ay increase 5%. Ay, kay Juan Marcos pala yun. 5%. Pero mo sa loob ng 6 years, 15% lang ang kanyang i-increase. Si Pangulong Duterte, 100%, more or less. So, ang layo. Tapos, ang mga sundalo at pulis ngayon, mapeperma. Ang gaganda ng baril nila, ang gaganda ng uniforme, ang kanilang mga combat, magaganda. Pero sa panahon namin, magagandang itapon. Magandang itapon sa tutulan. Ang combat namin noon, isang buwan lang na kaiikot namin sa kabundukan, sira na. Ganun ang buhay namin. Kaya masarap ang buhay ng sundalo at pulis ngayon. At binibigyan ng high regard ang kasundaluhan at ang kapulisan o ano pa may ibang uniforme. Tandaan niyo mga kaibigan, si Pangulong Marcos, hindi yan makatao, hindi yan makasundalo pulis. Ginagawa niya lang uto-uto ang pulis at sundalo. Bakit ko nasabi? Malita-malita binigay sa general eh. Ito sa patrolman at saka private. Ang binigay 5%. Nakakaisulto, di ba? Nakakaisulto. Tapos, hindi, wala tayong magagawa. Kasi, sumusunod lang sila sa utos. Sumusunod sa utos na illegal. Sabi ko, illegal. Pero yung nasa baba, nagiging legal. Pero yung galing sa taas, illegal. Pag down the line, hanggang sa, anong tawag sa mga ibang kwan, hanggang sa tingente, nagiging legal na. Nagiging legal na pagdating sa lieutenant. Kasi followers lang naman kami. So, mga kaibigan, mga kasama, nandito kami upang protektahan namin ang mga senador na hindi napasok ng mga demonyo. Ngayon, naristo na ba si Gino Estrada? Wala pa! Pilit nilang i-aristo si Gino Estrada para sila naman maghahawak ng ating majority. Sumupo na. Sumama. Pero hindi pa natin nakukonfirm yun, Mamaya magkukonfirm yung nakakonfirm talaga. So, kung sumama, wala tayong magagawa kasi sumama eh. Pero kung ayaw niya, taumbayan! Handa ba tayo? Yes! Taumbayan! Handa ba tayo? Yes! Handa tayong ipaglaban ang karapatan. Ang sinasabing, legal yung action nila. Yung kasi Pangulong Duterte nga alam naman natin na illegal pero nagiging legal. Kasi sumusunod lang naman yung mga tuta ni Marcos. So yun lang mga kasama, narito tayo sa Senado upang protektahan ang ating mga senador para lumabas ang katotohanan. Maraming salamat, mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat, retired Colonel Nathan mula sa United People's Initiative. Bago po ang isa pang retirado, tawagin muna natin para magbigay ng kanyang pagpapahayag ang pinuno ng katipunan ng mga mamamayang para sa bayan Kampilan. Walang iba, ang dating political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Congressman Gene Paras. Kampilan. Maraming salamat Eric Celis. Mga kababayan, andito po kami ngayon upang bigyan natin halaga ang demokrasya. Nagkaroon na po ng pagbabago ang Senado
na halal ang 13 na mga senador sa fair and square election. Pero hindi tumitigil ang mga kabataan na palitan na naman muli ang mga senador na nagwagi na bilang 13 na mayoriya sa Senado. Isa-isa nilang sinasampahan ng kaso, kasabwat ang ombudsman, kasabwat ang NBI, kasabwat ang PNP. Pero ako, kayo dyan na mga inosente na mga miyembro ng kapulisan, wala po kami hinanakit sa inyo. Dahil alam namin sa puso at diwa nyo, naniniwala kayo na ang inyong amo na si Bangag, alam nyo na siya ang mastermind ng pagnanakaw. Sabi ni Saldico, 1 bilyon, 100 bilyon ang in-insert ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico, doon sa 2024 at 2025 budget. Malaking halaga yung 100 billion para sa katulad ng panahon ni President Duterte na tinaasan ang mga sweldo ng armed forces at mga kapulisan. Pero kayo ba, binigyan lamang kayo ng 350 allowance. Hindi kayo nabibigyan ng salary nyo, maski ulan at init. Ginagamit kayo para isuppress, iapi, iharas ang mga taong bayan, mga kababayan. Pero kami nagpapasensyahan lang dahil na tingin ko nasa undeclared martial law na tayo ngayon. Kaya mga kababayan, nagtipon-tipon tayo kasi may mga peke na nagsisigaw na Marcos resign daw. Pero Duterte resign din. Pero sa katotohanan, si Marcos ang nagbabayad sa kanila para pumunta sila rito at magsagawa ng protesta. So yun po mga kababayan, nandito tayo para bigyan natin ang halaga ng demokrasya na dapat protektahan natin ang 13 dahil sila na ngayon ang mayoriya at ang kanilang tinutumbok sa pagtayo ng bagong Blue Ribbon Committee ay mananagot si Marcos, si Romualdez, yung sinapersamin na sila ang nagtago ng trilyon-trilyon na pera ng ating mga kababayan, ng mga taxpayers. So, andito po, dinidepensahan natin ang anti-corruption movement ng mga naninindigan para sa patungo ng reforma sa ating bansa. Kaya kayo po, alam ko, sooner or later, ilalabas nyo na kung nasa puso ninyo at diwa. Alam ko, nagtitimpi, alam ko may mga puot kayo sa sarili nyo dahil alam nyo na ang mga issue sa pagnanakaw ng mga buhaya sa Kongreso, mga kababayan. So, hindi ko na po sabihin pa ang marami na ninyong alam. Hinihikayat ko kayo, magkaisa tayo para bigyan natin ng depensa ang 13 na senador na magsagawa ng investigasyon para mapatawag si Romualdez, mapatawag si Bersamin, si Adrian Bersamin, si Jojo Cadiz, yung 18 Marines, si Secretary Pangandaman na yung nag-release ng unprogrammed funds na nanggaling sa PhilHealth, 60 billion na para sana sa inyo. Pagpunta nyo sa ospital, free lahat, pero pinaugaw ni Recto, pinaugaw ni Marcos ang 60 billion na pera ng PhilHealth, mga kababayan, at gilustay lamang sa flood control ng Ghost Project. Yun po ang nangyayari sa ating bansa. So, andito po tayo
Huwag tayong umalis hanggang maprotektahan natin ang ating mga senador. Ayun, si Jinggoy Estrada unang biktima. Ha? Susunod nila, si Marcoleta, susunod. Gusto nilang malagas lahat para hindi madiskubre. Hindi madiskubre ang pagnanakaw ng mga alipores ni Marcos na trilyon-trilyon po ang salapi na pinagbibili nila ng mga helicopter, mga aeroplano, mga bahay sa Forbes Park. Ito po ang mga magnanakaw. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Magkaisa po tayo at ating paninindigan ang ating bilang mga Pilipino, bilang mga miyembro ng mga Pilipino na naghihirap ngayon. Napakataas na ang dollar exchange. Napakataas na ang inflation. Ang tataas ng presyo ng mga bigas, mga iba pang mga nabibili sa palengke. Pero walang ginawa si Marcos. Nagbiyahe na naman, dumustay na naman ang pera sa Japan. Pero anong napapala niya? Anong sigaw ng mga Pilipino doon? Kawatan, 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 kawatan. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magdurobo. Durabo si Marcos. Yun po ang sigaw ng mga Pilipino doon. Yun ang sigaw ng mga Pilipino. In English, in Tagalog, and in Japanese. Yun po, mga kababayan. Mabuhay ang mga PNP na nagsekripisyo dyan. Siguro, malayo na ang pasensya nyo. Pero konting panahon na lamang. Magbabago na. Okay. Salamat! Maraming salamat kay dating congressman at dating political advisor ni former President Rodrigo Duterte at tagapangulo ng grupong Katipunan ng Mamamayan para sa Bayan o Kampilan. Vince, nag-aanda si retired General Kita at si Captain Valeros at iba pang sectoral leaders. At ngayon, naka-line up si dating Colonel, nagserbisyo din po sa taong bayan from the Retired Services Uniform Sector, Retired Colonel Kuya Cesar Con Tapay. Okay. Partner, bago po mag-proceed si Colonel, nais ko na pong batiin ang presensya ng ating Consul Tatay Rani Ludovica. Maraming salamat. Ayun! Nandyan din dumating na rin si Yusik Ben Ramke. Consular Tatay Rani Ludovica. At syempre yung ating Royal Sultanate of Paranaque na pang nandito. Ayun! Royal Sultanate from Paranaque. Thank you, Vince, ha? Tawagin na natin. Yes. Retired Colonel Cesar Con Tapay. Maraming salamat kay Eric of Benz. Magandang hapon sa lahat. Mga kababayan, kung naparito tayo ngayon, hindi tayo ay meron tayo na kaibang-ibang adhikain. Kung hindi, para magkaisa tayo, para matulungan natin ang umiiyak na bayan natin na pinakamamahal nating bansa, Pilipinas. Tayo ay naging instrumento ng mga opisyales natin galing sa nakaibang-ibang departamento na nawala na ang dignidad, nawala na ang integridad dahil sa kasakiman ng pera, ng posisyon, ng katundanan sa Bisaya o sa lahat ng power. Kaya tayo napakagulong bansa ngayon. Ang kaaway natin ngayon yung sarili natin. Dahil tayo ay nananahimik. Hindi karapat-dapat sa mamayang Pilipino na gibosa na nila ang ilang dignidad na manahimik. Sa Bisaya pa, napabuta-buta
at nagpabungol-bungol. Kaya mga kapatid ko, galing naman ako sa serbisyo bilang pulis. Karamihan sa pamilyang Kuntapay, nagserbisyo sa military, nagserbisyo sa kapulisan. We are embedded under our pledge of loyalty to our Constitution to protect and secure the Filipino people, especially their interests, their constitutional right to live with dignity, to live in peace and in prosperity. Mga kababayan ko, tama, tagagaling namin doon sa Macau, tagagaling namin sa Hong Kong, iimbita kami ng mga kapatid natin, ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng pamumuhay sa ating bansa. Nahihirapan na sila doon sa ginawa na ngayon. Ninakaw ang kaugmaon, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Sa galaman ng lahat, mga kababayan ko, November 21, 2021, balikan ko, November 21, year 2021, yan si Bongbong Marcos, yung anak niya si Sandro, yan si Buaya, yan si Nagdomeo, yan si Martin Romualdez, at yan si Rodriguez, nakarating yan sa bahay. Tinanggap ko sila dahil sa kagustuhan nila na maging presidente. Kagustuhan niya na makatulong daw sa ating bayan para babangon muli ang bansa. Ano nangyari ngayon sa kasinungalingan niya? Sa panloloko ng kapwa ng mamayang Pilipino, nabaon tayo ng utang, nabaon tayo ng kalokohan, nabaon tayo ng panloloko. There were pure lies and deception on the part of this administration. Bongbong Marcos, kung sa salita pa namin mga Ilocano, I'm from Tuguegarao City, province of Cagayan, who lives now in Mindanao for 49 years. Pwede ko nang mumurahin yan si Bongbong. Pero ayaw ko na magmura. Dahil mahal tayo ng Panginoon Diyos. Gusto ko lang hangyon, hingin kay Apo Bongbong Marcos. Isa ka Ilocano, isa ka tao. Ang Ilocano, masipag, hindi sinungaling, nagmahal sa kapwa, mamayang Pilipino. Bakit ikaw, Apo President Bongbong Marcos, bakit ka nagkaganyan? Hindi siya Ilocano. Yung kultura natin sa Ilocano, malamang marami kayo dyan na paris namin na Ilocano, paris nating Ilocano. Diba ang Ilocano masipag, hindi sinungaling? Kaya ganun ang Marcos ngayon. Dahil sa nakapalibot sa kanya, yung nakapaligid sa kanya, walang ibang gusto na mangyari kung hindi maging mayaman. Mayaman na nga, gusto pa ibulsa ang pera ng mahirap. At hindi pa yun. Hindi lang pera ng mahirap, hindi lang yung kinabukasan ng mahirap ang binulsa, pati ang pagkatao, ang dignidad ng mga kapwa nating mamayang Pilipino. Kaya napakasakit sa akin, mga kapatid ko. I have served this country through police service with my brothers and sisters, with my relatives, sa kapulisan, sa army, sa armed forces of the Philippines. Mga probinsya namin sa Cagayan, we name it as
province of all generals coming from AFP sa PNP. Ngayon, sinira lang ni Bongbong, sinira lang ng Department of Justice, sinira lang ng DILG, sinira lang ng Kongreso ang integridad ng PNP, ang integridad ng Armed Forces of the Philippines at iba pang institution. Lahat na, pati Comelec, nabibili na. Kung mabili man lang ninyo ang mga institution, huwag lang ninyo naman bilhin, ibenta ang dignidad natin, mga kababayan ko. Tulungan natin ang bansa natin, magkaisa tayo. Para sa ganun, meron tayong mapayapang kinabukasan. Hindi itong laban na pangsarili. Yung iba dyan, nagkaroon naman ng grupo, pero pangsarili. Huwag kayong maniwala dyan sa iba dyan. Ang totoo, nandito ang grupo ng kampilan. Kampilan ng mamayang Pilipino, ang instrumento laban sa hustisya, laban sa korupsyon, laban sa kriminalidad, laban sa kahirapan, at laban sa droga. Yun ang isa na rason ngayon bakit nakaganito tayo. Dahil karamihan sa ating panggoberno ngayon nalulod sa droga. Tayo mga pulis, dapat yun ang uhulihin. Tayo sa mga NBI, nandyan yung syndicated crime. Yung pinagpestahan yung pera na pambayan, bakit hindi nyo ulihin yan? Tayo mga NBI, sobra na yung ginagawa ninyo. Kayo tatay, Pagdepensa lang ninyo sa interes ng pamilya ninyo dahil nagkaroon din ng maleta-maleta. Kahit ano na lang gagawin nyo, sunod-sunurin na lang kayo. You were there! You received the money, the people's money as your salary. Dapat gampalin mo yung katungkulan mo. Depensahan mo, protektahin mo ang taong bayan. Mga walang hiya kayo. So mga kaiksunan ko, mga kapatid ko, na naniniwala pa na magkaroon pa tayo ng pag-asa, huwag niyong kalimutan yung responsibilidad natin. Labanan natin ang kahirapan. Labanan natin ang kasalukuyang problema na magbigay tayo ng solusyon bilang magkaisa tayo, mga kapatid ko. Hindi dahil kayo pulis kayo, hindi dahil sa Department of Justice Congressman o okay, maraming salamat. tayo ay mamayang Pilipino. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless us all. Maraming salamat kay retired Colonel Cesar Contapay, tagapangulo ng Sara Pag-asa ng Masa. We're calling on retired General Carlos Kita. Sir, coming from the Armed Forces of the Philippines. At pagkatapos nito, ang mga magagaling na mananayaw ng ating anti-crime crusade ng Quezon City. Maganda tayo doon sa loyalistang bangag na mga awitin at triniling na asong ulol. Ready po ang ating choreographer. Pakpakan natin si retired General Carlos Kita. Maraming salamat, Kasilis. Magandang araw sa inyo lahat, sa ating mga kapulisan na talagang nagsasakripisyo. Maraming salamat na masigurong tahimik tayo dito, no? Bago ako dumating kanina dito, no? Mga ilang oras na rin ako dito, mga magtatatlong oras na, no? Marami nagtanong sa message, and even at saka yung mga previous days, no? Bakit ba pumupunta kayo dyan sa Senado? Yun ang tanong, ano? Yan ba'y dahil sa mga Duterte? Yan ba'y dahil sa mga Marcos? Yan ba'y dahil sa mga senador? Sabi ko, hindi. Hindi kasi ako politika masyado, eh. Wala akong kinakampihan.
Para saan yan? Sabi ko, dahil sa tao. No? Dahil sa taong bayan. Ang talagang pinaglalaban natin dito ay yung interes nating lahat, no? Ng ating mga kasama pulis, no? Ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga middle class, kasama na rin yung mga elite na nagpapahirap sa atin, no? Dahil ito namang demokrasya natin, elite to mga elite. Sila yung nagmamanage ng ating gobyerno, no? Kaya ang interes ng taong bayan napapabayaan. Pero bakit nandito tayo, no? Bukod dun sa taong bayan yung interes. Kasi ito na lang po yung Senado. Kasi sa ehekutibo, wala na po tayong aasahan, no? Mula sa Malacanang hanggang sa mga institusyon ng ating gobyerno. Maliban ko sa Supreme Court, although matagal maglabas ng desisyon nila, no? Pero sampalataya pa rin tayo, no? Na talagang kakatigan nila yung taong bayan, yung interes ng taong bayan. So, nandito tayo dahil ang mga representative ng ating Senado, no? Hindi ko sinasama yung Kongreso. Bakit? Karamihan po sa kanila kasi wala na, no? Talagang mga involved, no? Marami nakareceive sa kanila ng maleta. Yan po ay ayon dun sa mga 18 matatapang, no? Na dating mga sundalo. At naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Dahil humarap sila sa amin at yung iba nga na umaten, no? Na mga general at opisyal na dating hindi naniwala nung napakinggan nila yung testimonya nitong 18 ay talagang naniwala sila. Nandito tayo para protektahan ang Senado sa mga atake. Marami po magtataka kayo kung bakit dati ang Liberal Party o yung mga kakaliwa na linalabanan ng Marcos ngayon kakampi na niya. Bakit kaya, no? Kasi ang politics, ang isang definition ng politics is struggle for power, no? Yan po ang pinaglalaban ng mga yan. Alam naman natin ang liberal, medyo nasira sila nung panahon ni Duterte. Although hindi ako maka Duterte, pinasabi ko lang tong reality. Ako makatao, makabayan ang aking tinutukoy, no? Kaya medyo siguro meron ba tayong ano dyan? Medyo umuulan na yan. Ito mahirap pagka yung bawas na ang ating buhok. Baka mamaya magkasakit tayo nito, no? Ito, medyo sumasama yung panahon. Anyway, saan na ba ako natigil? Doon sa Makabayan. Pakikipagsabwatan ng komunista. oo. Dati talagang Dalil lang natin na sa SUNA ng Pangulong Marcos 2026 siya daw ang nagpa-imbestiga. Anong kalokohan na naman yun? Ang talaga nagpa-imbestiga ng una ay si Senador Marcolita. Kaya nga tinanggal nila sa Blue Report Committee. Kasi palabas na, hindi daw ng katotohanan. Nagkaroon ng kudita. Napalitan si Senador Escudero, napalitan ni Tito Soto. May kanti kasi ang dalawa na yan, si Tito Soto at saka si Senador Lacson. Sabi ni Marcos, hindi pala si Marcos, hindi ko alam, basta sino pumulong sa dalawa, pasunod niyo ang Senado. Bitiraan mo tayo dyan Kaya nyo paikutin ng Senado Bitiraan mo kayo dyan Ayun, pinaikot na ang Senado Hindi lumabas ang katotohanan. Di ba? Hanggang ngayon, walang katotohanan. Ang masakwa pa nito, yung mga nagsasalita ng katotohanan, yun ang pinapakulong nila. Naku, mabuti lang, hindi pa ako nagkakila. Si Kairik, nakasurvive lagi. So, mga kaibigan, kaya nandito kami, ang grupo namin,
ng United People's Initiative at ano pa mga grupo dito narito ngayon. At ang Filipino Guerrilla Forces ito, nakikita niya Filipino Guerrilla Forces, medyo na nahimik ito kasi wala namang kalaban. Kaya nanahimik ang Filipino Guerrilla Forces. So United People's Initiative, pagkaisay natin ang Pilipino para mapagtagumpayan natin ang katotohanan. Ha? Katotohanan lang po kami dito. Wala kaming ibang layunin kung hindi lumitaw ang katotohanan na binabaliktad nila ang mga Duterte daw, ang magnanakaw. Tingnan nyo, ang galing nila magklase ng kaisipan. Ako nga nagtataka nagtataka ang sa mga kabaro ko. Pag nababasa ko ang pag-uusapan nila, parang tutak Marcos pa rin Ha? Pasensya lang mga kabaro ko yung nag-iisip, hindi ko nilalahat pasensya mga kabaro. Pag sinabi kabaro, pulis, sundalo, coast guard, ano pa man yan, naka-uniforme. Parang utak Marcos pa rin na sinasabi nila ang makasalanan Duterte.